Tips ko sa pagpili sa breeding material ng flower horn ay siguro i-track nyo yung genes ng flower horn or para makita nyo yung magiging outcome, yung imagine mo yung magiging outcome. Kasi pag na-track mo yung genes ng flower horn na kukunin mo, pag crossbreed mo yun sa magandang genes din, alam mo na kung ano yung ilalabas na traits ng flower horn na breeding mo. After mo mamili ng magagandang breeding materials, ang next naman ay dapat meron kang tangke na kakasya yung isda mo at hindi sila masisikipan. Katulad na lamang pag kunyari 10 inches yung flower horn, maglagay ka ng 50 gallon na tangke para well-conditioned before breeding ang breeder mo. Sa pag-aalaga naman ng breeder, siguro para maganda kondisyon ng breeder ay pakainin mo ng live foods. Then, every other day, water change ng 10% to 20%. Sa experience ko, pag nagkukondisyon ako ng breeding, sa indoor ko nilalagay. Para hindi siya yung katulad na lamang ng ulan at init. Hindi siya na matatamaan ng agad-agad ng sakit. Pag nasa indoor siya, stable yung temperature. Then, lalagyan mo ng heater para stable talaga yung temperature. Sa pag-stock ng water ay ang ginagawa namin na ini-stock ang water ng 3 days para mawala ang chlorine sa tubig. At yun yung nilalagay sa tubig ng mga isda para maganda yung kondisyon nila. Kung walang stock water yung buyer, pwede namang tap water at lalagyan lang nila ng anti-chlorine yung tubig na marami para safe talaga yung isda. At lagyan na lang nila ng gamot na para makapagpasimula ng good bacteria para maganda yung isda. Ang pagkain nila is yung pellet na pang flower horn na katulad na lamang ng okiko, mga humpy head. At ang madalas na pakainin sila umaga at saka hapon. Sa umaga, 6 a.m. siguro sa hapon, 5 p.m. Gabi-gabi, inaalis namin yung mga poop or dumi ng flower horn. Tapos after 3 days, tsaka pa lang kami mag-a-add ng water sa aquarium ng flower horn. Ang kadalasang sakit, lalo na ngayon, is yung white spot. Ang white spot is yung parang nagkakaroon ng buhangin sa skin ng flower horn. At saka ang gamot sa sakit na yun is yung tetracycline. At saka lagyan mo ng heater at acid. Ang SBD ay tinatawag na swim bladder disease, kinakukuha sa mga maruruming pagkain o na iimpatyo ang flower horn na hindi natutunawan. Ang gamot sa swim bladder disease is metronidazole. Ang metronidazole ay naggagamot ng laman loob ng isda, yung mga pang anti-endoparasite ang metronidazole. Ang gustong-gustong katangian ng mga breeders at buyers sa flower horn ay yung matagal na buhay ng flower horn. At saka makukulay, maganda sa tangke nila, at pang display maganda na.